natin. Sa Karasan, may namatay na. Sa katedral, sa bahay, sa lugar kung saan nagsasamba ang mga manggagawa, doon ang senior citizens, doon itinatakbo ang mga... Sa krimen na ginawa nila, even sa digmaan, bawal mong pigilan ang Red Cross na magresponde. Dito, serving of warrant of arrest sa 4-5 tao, ang mga medical unit binabawalan, kinukumpiska. Anong uri ng karumaltuman na pagtrato ito? Ito ay seryosong krimen. Hindi ba kayo sa maawa sa mga taong wala namang ginagawa at nagdadasal? Pwede po bang hayaan nyo na lang po kami makapagdalangin? Pero anong ginawa? Sinalakay pa nila at itinulak sa lugar na wala namang lugar dahil dinikdik sila sa pader. Yung LRAD, bawal pong gamitin yan. Long range acoustic device, pwedeng bumasag ng airtram, pwede po kayong magwalan ng olirat at madisgrasya. Kaya yung LRAD, yung parang palangganang malaki na nakataas sa truck ng pulis, yan ay isang hindi. Ito, Karen. Yan, LRAD. Ito, gusto namin ipaliwanag to. Kung sino man nagagamit nito, ito po'y maglabag sa batas. Numero 1 lumalabag sa batas ang Philippine National Police para gamitin sa sibilyan ang LRAD. At nasubukan ko nang pinatunog ni Torre, sabi niya, tapos na ang 30 minutos, samantalang 10 minutos pa lang na nag-uusap sila nila Sister Nori at nila Atty. Torion. Nang tumunog ang LRAD, halos mawalan ka ng malay at ulirat na pagkasakit sa tainga at talagang tatakbo ka sapagkat mawawalan ka ng malay. Ang pinakamatindi, Eric, ginamit nilang LRAD sa mga matatanda, sa mga sibilyan na walang kalaban-laban, hindi sa terorista. At yan ay krimen sa sangkatauhan. Crimes against humanity. We can go on and on until the morning. Hindi pa tapos ang ating mga pag-uusap na ito sapagkat magtuloy-tuloy ito. At dahil dyan, yes, ito. Yan, walang baril. Walang baril. Laki-laki na baril. Ayan ka, Eric, magpatuloy lang natin. Ito, kitang-kita po natin. Ang nasa loob po na nakatira ay hindi siguro aabot, siguro nasa 1,000 lang po. Pero ang ipinadala po ng kapulisan at ngayon po ay patuloy pa rin po, batalyon-batalyon ng mga pulis, hindi po tumitigil. Nasa 5,000 mahigit na po, papaabutin pa natin ng 6,000. At ano pa, nagsalita rin ang Defense Secretary, National Defense Secretary na sana'y magtatanggol sa mamamayang Pilipino na mayroong karapatan na magdagdag pa daw ng Armed Forces of the Philippines. Mga kababayan, hindi po ito serving of warrant of arrest. Ito po ay malinaw na bayolente, marahas na pagkupkup sa isang sibilyan at reliyosong compound at ang tawag dito, state terrorism. Terorismo na ginagawa mismo ng gobyerno ni Marcos sa sariling mga kababayan natin at mga mamamayan ng ating bansa. Malubha po ito. Isipin mo nga, Eric, pinalayas ang mga manggagawa na nagsasamba at walang nilalabag at tumutulong sa ating bansa. Pero anong kinupkop ng gobyerno ni Marcos? Ang 50,000 mahigit na Afghanistan. Hindi po ba nila nakikita, Secretary of National Defense? Wala pong salita. Bagkos, sinuportahan pa ang berdugong ginagawa ng maraming kapulisan ngayon sa KOJC compound. At dahil dyan, tumayo po tayong lahat at ating isigaw ang totoong paglalarawan kung anong uri ng gobyerno mayroon ngayon sa ilalim ni Marcos. Marcos tuta, Hitler, diktador, palayasin. Marcos tuta, Hitler, diktador, palayasin. Marcos tuta, Hitler, diktador, palayasin.
Papayag ba tayo na mangyari nito sa inyong mga mahal sa buhay? Kung gayon, sabay-sabay tayo sumigaw ng Marcos Resign! 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 At sa mga sandaling ito, mga kapatid, mga kababayan, ibibigay ko na po ang pagkakataon nito kay Brother Ricky Fuentes para mag-alay ng dalangin kasama ang iba't ibang kapatid natin sa iba't ibang sekta dito sa ating sa liwasang bansa. Pero bago ang lahat, mag-alay po muna tayo ng isang tinatawagan ko si Brother Patrick nandito para mag-alay din ng dalangin. Kung mayroon pa, nandiyan pa si Brother Oliver. Ihanda natin ang ating mga cellphone. Paki-on yung ilaw, mga kapatid, mga kababayan, bilang pakikisa natin. Hindi naman ito laban ng KOGC, kundi laban ito ng Pilipino. Habang mapapakinggan natin ang awiting ito, nakataas ang ating mga cellphone. Muli, ialay natin ang ating pakikibaka. Alam natin, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang kapangyarihan ng ating buong may kapal. Kaya sa mga sandaling ito, tayo magkaisa, anuman ang ating paniniwala at pananampalataya. Tayo magbuklod, tayo magkaisa, tayo dumalangin, sapagkat ang ating buong may kapal, nakikita niya ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang injustices na nangyayari, ang paghihirap ng mamamayang Pilipino, ang kalabisan, pang-aabuso, ang mga kasinungalingan. Ngunit nandito tayo para tumayo, tumindig para sa katotohanan na walang takot sa ating puso. Kaya habang nakataas ang ating mga kamay, pakinggan natin ang awiting ito, and let us meditate the love, the goodness of our Almighty Father. Hallelujah. There is a light in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a color, and makes his way. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. So hold out your candle for all to see it. Take your candle, go like your world. Take your candle, go like your world. Frustrated, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied
sa iyo, Ama, upang sa ganoon, Ama, bigyan mo po kami ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Alam po namin naman, Diyos, na tong laban na to ay ginagabayan mo ang bawat isa sa amin, Ama. Kaya lang po namin, Ama, ang mga kapulisan ay hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ama Diyos, ang KOJC, si Pastor Kibuloy, ang mga KOJC sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, sila po ay patuloy na nanalangin upang sa ganon matapos na ang laban na ito. Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon. Nagisingin mo ang aming presidente na siya'y bumaba na sa pwesto. Dahil alam namin, Ama, walang pwedeng ibang gumawa nito, Ama, kung hindi ikaw lamang. Kahit kami, Ama, mahina lang, pero sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa sa amin, ito ang sandata namin, Ama, sa pang-araw-araw naming buhay, kung paano mo kami ginagabayan, kung paano mo sinusunod, Ama, ang aming kahilingan mula sa loob ng Biblia. Alam namin, Ama, hindi kami pwedeng maniwala sa tao. Isa lang ang pwede naming paniwalaan, ang salita mo mula sa loob ng Biblia, Amang Diyos. Kaya sa mga oras na ito, Ama, i-enlighten mo, Ama, ang mga taong bayan, mga taong gobyerno, mga taong maralitang Pilipino, gisingin mo sila, Ama. Magsama-sama po kami, Ama, sa oras na ito. Dahil alam po namin, Ama, na walang imposible sa iyo. Kaya sa gabi ito, Ama, nagpapasalamat kami sa mga oras na ibinigay mo sa amin, sa patuloy mong paggabay sa amin, especially sa mga tao na nandito ngayon, sa SMNI na patuloy na nagbibigay ng tamang balita. Alam po namin, Ama, itong laban na to ay laban mo. Kaya, Amang Diyos, sa gabi ito, nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapala at biyaya na binigay mo sa amin. Especially si Pastor Kibuloy, na alam po namin, Ama, na siya ay nasa magandang kalagayan ngayong oras na ito. Kaya, Amang Diyos, kami po humihingi at nananalangin sa iyo, Ama, na patuloy mo kaming gabayan. Lahat ng ito, Ama, binabalik po namin sa aming Amang Diyos, naming tagapagligtas. Everybody say, Amen. Sakaling ba nabigyan ka ng pindigan? Sasama ka sana sa mga. Nagkikit na ako, nakarating na ako. For those discouraged and wounded in life, that they may not grow bitter and not from our presence and friendship, they may draw fresh strength and hope. God, our Father, source of all wisdom, you invite us to be wise and encounter your Son Jesus with burning lamps in our hands and heart. Help us to be prepared to meet Him in the events of daily life and people around us, that we may enter with Him into your feast that lasts forever. We ask this to Christ our Lord. Amen.